Nung isinulat po ito ni Apostle John, alam niyo paano kalagayan nila? Sila po ay pinag-uusig ng matindi. Hinahunting sila ng mga taong galit sa pananampalataya kay Jesus. Hindi lang basta hinahunting, hindi lang basta pinagsasalitaan ng masasakit. Hinahunting sila, kundi ipakulong, ipapatay. Yun ang senaryo nung sinulat ito ni Juan. Kaya niya sinabi na, lahat ng totoong pinanganak ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan. Dahil during that time, nakakaranas sila ng matinding pag-uusig sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Amen? Ang sinasabi sa kanila ni Juan ganito, kung talaga na ikaw ay pinanganak ng Diyos, kasi para maipanganak ka ng Diyos, kinakailangan tumanggap ka ng Espiritu ng Diyos. Di ba? At pag tumanggap ka ng Espiritu ng Diyos, ang sabi ni Juan, you will overcome the world. Dumadaan sila sa mga pag-uusig at pagsubok. Hindi ho basta pagsubok sa pera. Hindi sa pagsubok sa material na bagay. Pagsubok sa kanilang pananampalataya. It's between life and death. Si Kristo o buhay. Kristo o kamatayan. Pag pinili mo si Kristo, papatayin ka nila. Pag tinakwil mo si Kristo, mabubuhay ka. Yun ang senaryo ng mga Kristiyano sa panahon sinulat ito ni Juan. Nakaharap sila sa matinding pag-uusig. Hello? Nakaharap sila sa matinding decision making. Si Kristo ba pipiliin nila? O tatalikuran nila si Kristo para mabuhay sila? Pero ang sabi ni Juan, those who are born of God overcomes the world. Amen? Tayo mga kapatid, sa totoo lang, wala pa naman tayong ganung senaryo pinagdadaanan eh. Hindi pa naman tayo umaharap at pinamimili kung si Kristo o mabubuhay tayo. Di ba ba? Amen. Amen? Pero marami sa atin mukhang talunan ng itsura. Oh. Tignan yung mukha na katabi. Mukhang hindi lumabas yung numero sa wetin o tinayaan. Mukhang hindi lumalabas yung inaalalaga ang numero. Pero ba kayo mga inaalaga ang numero? Ako meron John 3:16. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Ibig sabihin, anuman ang sirkumstansya haharapin natin, palalagyan natin ang sinasabi ng Diyos, ng Biblia. Kung ikaw ay pinanganak ng Diyos, may Espiritu ka ng Diyos, kabilang ka sa pamilya ng Diyos, mapagtatagumpayan niya. Malalampasan niya. Hindi ka mananatili. Hindi ka mananatiling bigo. Hindi ka mananatiling talunan. Hindi ka mananatiling luhaan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magtatagumpay ka. Sabihin nyo sa likodan nyo, magtatagumpay ka. Likodan nyo, ayaw kayo president. Pinasabihan nyo magtatagumpay, iniis na po. Parang di siya niniwala sa inyo. Alapakan natin ang Panginoon. Ang sinasabi ni Juan ganito, isa pang bagay. If you are really born of God, kahit nakaharap ka sa mabibigat na circumstances sa buhay, you are able to manage it. Kaya mo itong i-handle. Amen? Hindi yung, talo na tayo yan, give up na tayo, surrender na tayo. No? Ang isip mo, nakapako doon sa katotohanan na ikaw ay magtatagumpay. Ang tanong mo, saan natin kukunin ang ating pagtatagumpay? Saan nagmumula ang ating pagtatagumpay? Ano sabi ng Biblia? Tignan niyo ba ito? Ano sabi ng Biblia? 1 John 5, verse 4 to 5. Who and where is the source of our victory to overcome the world? For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Where? Our faith. Sabi natin, our faith. Our faith. My faith. My faith. Yung ating paniniwala kay Jesus ang magbibigay sa atin ng tagumpay sa ating mga hinaharap na mga sitwasyon sa buhay. For as long as you believe in the Lord Jesus Christ, ang sabi ni Pablo, anyone who calls on the name of the Lord will be saved. Amen. Lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon,
ililigtas niya. Amen. Ano man ang sitwasyon kinakaharap mo, ililigtas ka ng Panginoon if you believe in the name of Jesus. Amen. If you call and believe on the name of Jesus, of course, hindi mo tatawagan ang hindi mo pinapaniwalaan. Tama mo ba? Kaya mo tatawagan ang pangalan ng Jesus dahil naniniwala ka sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Now listen, meron na lumilitaw na grupo ngayon. Nagtuturo sila ng maling aral. Nilalaso ng mga Kristiyano katulad natin. At gusto ko kayong mabalaan. Ang pangalan ng grupo ay Messianic Group. Messianic. Messiah. Ito yung Messiah nga. Ito yung galing sa Israel. Mga Christian na katulad natin, nagpunta sa Israel, kinuha ang kultura ng Israel, kinuha ang tradisyon ng Israel, yung tinatawag natin Jewish Christian Orthodox. Kinuha yun. Pagdating dito sa Pilipinas, nakabelo na rin sila. At ang mga kanta nila ay puro Hebrew songs. Walang Tagalog songs, walang English songs, walang Visayan songs. Hebrew songs. Puro Hebraic songs ang kanilang inaawit. At ito ang sabi nila, the name of Jesus is a pagan name. Ang pangalang Jesus daw ay pangalang pagano sapagat ito raw ay nagmula sa Germany. Now listen, kung ikaw, by blood, by race, sa dugo at sa lahi, ikaw ay Hudyo, talagang ang tawag mo sa Diyos mo ay Yehoshua. Kasi Hebreo ka eh. Yun ang lengguwahe mo, yun ang kultura mo, yun ang tradisyon na iyong kinamulatan sa iyong faith. Ang pagtawag mo sa Diyos ay Yahweh or Yehoshua. Ngayon, itong mga katulad nating Kristiyano ito, nagpunta sa Israel, pagbalik dito, sabi nila, hindi dapat Jesus ang tawag natin, dapat Yehoshua. Eh, ang tanong, ikaw ba'y Israel? Ikaw ba'y Hebreo? Para yan ang gamitin mo. Tayo ho ay mga hentil na na-convert sa Kristyanismo. At ang pangalan na pinakilala sa atin na nagbago sa buhay natin ay pangalan Jesus. Amen. Siya pa rin ang pinakamakapangyarihan, pinakamagandang pangalan sa lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Andiyan po ba tayo? Amen. Kaya huwag kayong padadaya sa mga grupo niya kung may bakit na maingkwento kayo. Sasabihin nila ang pangalan ng Jesus ay pangalang pagano. Eh, samantalang yung pangalan niya na nagbago ng buhay natin. Di ba? Amen. Amen? Yung pangalan niya na nagpagaling sa mga may sakit at karamdaman. Amen? Bumuhay ng ating mga pangarap. Pangalan ng Jesus, pinakamataas sa lahat ng pangalan. Amen. Na sa pangalan ng Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Kung demonyo man na may tuhod, luluhod sila sa pangalan ng Jesus. Amen. Kung ang mga masamang espiritu man ay may mga tuhod, katulad ng sa tao, luluhod sila. Amen. Kung sila man ay may bibig, ang mga demonyo, masamang espiritu, kung sila man ay may bibig, ang bibig nila ay sasabihin nila, Jesus is Lord. Amen. Si Jesus ang Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Our faith in the Lord Jesus Christ is the source of our victory to overcome the world. Our faith and belief in Jesus, the Son of God, is the very source of our victory. Because Jesus is our hope. Jesus is our strength. Jesus is our courage. Jesus is our shield. Jesus is our comfort. And Jesus is our help. Siya ang tutulong sa atin. Amen? Amen. He is everything to us. We can only overcome every life circumstances through faith in the Lord Jesus Christ. Habang naniniwala ka kay Jesus, anumang sitwasyon sa buhay mo, itatawid ka. Siya magtatawid sa iyo. Dagat ng problema, bundok ng pagsubok, as long as you believe that Jesus is the Son of God, ang buhay mo'y nakadikit sa Kanya, ang buhay mo'y nakapasakop sa Kanya, itatawid ka ng Panginoon sa bawat yugto ng buhay mo. Amen! Sabi mo sa katabi mo, you will not be defeated. Hindi ka matatalo. Sapagkat ang Diyos ay kasama. Sabi mo sa sarili mo, hindi ako matatalo. Ang Diyos ang kasama. Yun ang pangako ng Diyos kay Josue. Sabi niya, Josue,
kung paano sinamahan ko si Moises, sasamahan kita. Ang Diyos sa lahat ng henerasyon ay sumasama sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen. Kung paano sinamahan ko si Moises, sasamahan kita. At sa buong buhay mo, walang lalaban sa iyo, walang tatayo sa harapan mo na mananalo. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Walang pagsubok na titindig sa buhay natin na mananalo. Walang problemang titindig sa buhay natin na mananalo. Lahat sila, igagapi natin. Sa tulong ng Diyos, kasama natin siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God.